Lumaki ako sa kahirapan ng buhay. Kahit nga pag-aaral ng elementary, hirap kami. Naalala ko pa noon, 2 pesos lang baon namin. Masaya na kami pag inabot pa ng 5 pesos. Palibasa yung mga honor students kaming magkakapatid, obligado kaming gawin lahat ng school requirements, kaya di alam ng magulang namin saan kukuha ng pera. Nang mag-high school kami, nadoble ang hirap namin. Dito ko natutong tanungin ng Panginoon kung bakit ganito ang buhay namin. Pagkatapos ng high school, nagulat kami nang sabihin ng tita ko na siya magpapaaral sa akin sa kolehiyo. Sa sobrang saya, nakahanda na ang lahat. Boarding house na lang. Pero biglang nagkasakit sa puso ang tita ko, kaya hindi natuloy ang pagpapaaral sa akin dahil sa kailangan siyang operahan. Kaya balik sa hirap, sa umaga, punta sa bukid. Sa hapon, punta sa bundok para mangahoy. Araw-araw, ganito ginagawa ko. Habang tumatagal, ay napupuno ako ng mga katanungan, gaya ng, bakit yung iba nakakakain ng masarap at 3 beses sa isang araw? Kahit nagpasya akong umalis sa Santa Cruz at masukan sa Subic. Doon, hirap din sa trabaho ang tumambad sa akin. Mahaba na para sa amin yung 4 na oras na tulog. Tumagal ng ganun, pero napansin ko, parang wala pa rin nangyayari. May sahod nga, pero kulang pa rin. Minsan, sinisisi ko ang mga magulang ko kung bakit ganito ang buhay namin. Pakiramdam ko noon, walang kwenta ang buhay ko. Sabi ko, hanggang dito na lang siguro ang patutunguhan ng buhay ko. Hanggang sa dumating ang November 1, 2011, nagkaroon ng pagkakataon na magsama-sama kaming ng mga kuya ko sa ama nakatira sa Olongapo, sila Pastor Ricky at Pastor Esti. Doon rin nagkaroon ng pagkakataon na maimbitahan ako sa Light of the World. Nakita ko kung paano sila lubos ng palataya sa Panginoon. Hanggang sa nakilala ko si Kuya David, ang aking seal leader. Nakita ko kung paano siya binibless ng Diyos dahil sa faith niya. Ang tindi ng paniniwala niya sa Panginoon. Nagtiyaga siya sa pagturo sa akin tungkol sa kabutihan ng Diyos. At dumating ang pagkakataon para sa akin makapag-encounter. Dito ko nalaman ang halaga ng buhay ko. Nagkaroon ng kasagutan ang lahat ng katanungan sa isip at puso ko. Nalaman ko na kahit kailan hindi ako pinabayaan ng Panginoon, na walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya sabi ko sa sarili ko, gusto kong makabawi sa lahat. Ayaw mapunta sa wala ang paghihirap sa akin. Gusto kong magkaroon ng halaga ang buhay na binigay niya sa akin. Binago ng Diyos ang buhay at pananaw ko sa mga bagay. Lord, pala mismo, blessing na. Ngayon, pagpapatuloy ko ang nasimulan ko sa Diyos. Kikilos ako at gagawa ko para sa Kanya. Iinga at mabubuhay ako para sa Kanyang salita. Tatahakin ko ang landas na gusto niya at alam kong kailanman hindi ako maliligaw. Mangarap ako sa Panginoon at alam kong siya lang ay higit na magpapalas na sa akin. Ako si Ryan Kajong, a dreamer of God and light of the world.